Magandang araw, Sir Jupiter. Ako po si Edgar, 32 years old at nagtatrabaho bilang isang mekaniko sa isang maliit na auto shop dito sa Maynila. Ngayong araw nais ko pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko may 5 taon na ang nakalilipas. Nagsimula po ang lahat noong ako'y muling bumalik sa aming probinsya. Bihira lang akong makauwi sa aming probinsya dahil sa mahal ng pamasahe at dahil na din sa responsibilidad ko sa pinapasukan kong auto shop. Noong mga panahon na yon, kinakailangan kong umuwi kaagad dahil namatay ang aking nanay. Sakay ka, boss? Saan po tayo? O boss, sa may Buenavista lang, Purok 2, sa may Arco banda. Marami na ang nagbago dito sa baryo namin. Ang dating bakanting lote katabi ng simbahan ay basketball court na ngayon. Nagkaroon na din ng terminal ng tricycle sa kaliwang bahagi ng palengke. Tandang-tanda ko pa noong bata pa lang ako. Tuwing linggo ay nilalakad lang namin ni nanay mula sa amin ang papuntang simbahan. At pagkatapos ng misa, palagi akong ibinibili ni nanay ng paborito kong puto. Premyo ko daw dahil maaga akong nagising para samahan siyang magsimba. Minsan ko na ding tinulungan ang nanay noong nagtitinda pa siya dito sa may palengke. Pagkatapos ng klase ko, dumidiretso ako sa palengke kung saan may maliit na pwesto si nanay kung saan nagtitinda siya ng mga tuyo, danggit at tinapang isda. Bigla kong naalala ang kabilin-bilinan sa akin ng nanay nung bata pa ako. Kaya ikaw, Edong, mag-aral kang mabuti ha. Ayokong lalaki kang bulakbol. Edong ang palayaw sa akin ng nanay. Siya lang ang tanging tumatawag sa akin ng ganyan. Buong buhay ko, si nanay lang ang nakasama ko. Bata pa lang kasi ako, iniwan na kami ng tatay ko para sumama sa ibang babae. Kung kaya naman masasabi kong iba ang pinagsamahan namin ni nanay. Nung nakapagtapos ako ng vocational course sa TESDA, napilitan akong iwan ng nanay upang maghanap ng trabaho sa Maynila. Gusto ko siyang isama noon para kahit papaano ay mababantayan ko pa rin siya. Pero mas pinili ni nanay ang maiwan dito sa probinsya. Kung kaya ang laki ng pagsisisi ko nang mabalitaan ko ang malagim na trahedya na sinapit ni nanay na halos ikadurog ng aking puso. Boss, dito na lang ho. Salamat. Mula sa kung saan ako binaba ng tricycle, naglakad pa ako ng halos 15 minutos papunta sa lugar namin. Matarik na kasi ang daan paakyat sa amin kung kaya sa may bukana na lang kami inihahatid ng tricycle. Habang naglalakad, muling sumagi sa isipan ko ang mga masasayang alaala namin ng nanay. Lalo na ang mga pagkakataong ibinapasyal niya ako at ibinibili ng mga laruang gusto ko. Matapos ang ilang sandali, nakarating na rin ako sa tapat ng bahay namin. Unang tingin pa lang, mararamdaman mo na ang kalungkutan na dala ng ihip ng hangin. Tahimik ang buong bahay. Hindi na itutulad ng dati kung saan halo-halong ingay ang maririnig mula rito. Pagbukas ko ng maliit na gate, napansin ko ang mga alagang halaman ng nanay. At kasabay ng pagkawala niya, isa-isa na ring nangamatay ang mga ito. Napuno na rin ng mga natuyong dahon ng harap ng bahay na dati-rati ay halos araw-araw niyang winawalis. Ramdam ko ang lungkot at bigat ng biglaang pagkamatay ni nanay. Isang linggo na rin kasi ang nakalipas mula nang siya ay bigla na lamang nawala. At tanging parte na lamang ng sira-sirang duster ang natagpuan sa malalim na parte ng kagubatan. Usap-usapan sa lugar na inatake raw ng mabangis na hayop ang nanay, kung kaya't hindi na muling nakita pa ang kanyang mga labi.
Pagkapasok ko ng aming bahay, hindi ko napigilan ang sarili ko sa pag-iyak. Naaalala ko ang mga masasayang alaala na tanging ang mga dingding ng bahay na ito lamang ang naging saksi. Nagsimula na akong asikasuhin ang mga gamit na naiwan ng nanay. Ang kanyang mga damit, pati na rin ang kanyang mga alahas. Isa-isa kong tinupi ang mga duster at mga bestida ng nanay at inilagay ang mga ito sa isang malaking plastic bag. Nilinis ko na rin ang buong bahay dahil napansin kong matagal-tagal na rin mula nung huli itong nalinis maigi. Habang abala ako sa pagtatanggal ng mga agiw sa kisame at dingding, nakarinig ako ng isang boses. Ito ay boses ng isang matandang babae. Edgar! Bigla akong napatigil sa paglilinis matapos kong marinig ang boses na yon. Nilibot ko ang mga mata ko upang hanapin kung saan nanggagaling ang boses na yon. Edgar! Edgar! Maya-maya lamang bigla ko muling narinig ang boses ng matanda. Dali-dali akong lumabas ng bahay para silipin kung saan nga ba nanggagaling ang boses na aking naririnig. Edgar! Edgar! Sino yan? Sino ka, ha? Edgar! Sumagot ka! Sino yan? Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Sir Jupiter, noong mga sandaling yun ay unti-unti na akong nakaramdam ng takot dahil kahit anong libot ng aking paningin, wala akong makitang maaaring pagmulan ng boses na yon. Matapos ang ilang sandali, bigla na lamang nawala ang mga boses na aking naririnig. Napaisip din ako na hindi nga kaya guni-guni ko lang ang mga ito. Marahil ay dahil na rin sa pagod at puyat ko ng mga nakaraang gabi. Napagpasyahan ko na tapusin na ang paglilinis sa loob ng bahay at magpahinga na kaagad. Ay, nako. Makapagpahinga na nga kung ano-ano na mga naririnig ko. Bukas ko na lang ulit itutuloy itong paglilinis ko. Baka may iba pa akong marinig. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay napagpasyahan kong magwalis-walis muna sa harap ng bahay namin. Grabe naman yung mga dahon dito. Napakadami naman ito. Parang kanina pa ako nagwawalis pero parang di rin nauubos ang mga to. Habang ako'y nagwawalis, nabaling ang tingin ko sa isang magandang babaeng dumaan sa harap ng bahay namin. May mga bitbit siyang mga plastic bag na punong-puno ng mga pinabili niya. Unang kita ko pa lang sa kanya, inaamin ko na nabighani ako ng tuluyan sa kagandahan niya. Sinundan ko na lamang siya ng tingin dahil nahihiya naman akong lapitan siya, kung kaya ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagwawalis. Ay, Diyos ko po, ano ba naman yan? Ngayon pa nasira kung kailan malapit na ako sa bahay. Ano ba naman to? Tulungan na kita dyan. Ay, wag na po. Nakakahiya naman po. Kaya ko na po ito. Malapit lang naman po ako sa amin kaya kaya ko na po ito. Wag na po kuya, salamat na lang po. Hindi, sige na. Tulungan na kita. Ang dami-dami nitong mga dala mo. Tapos, ang nipis pa nitong plastic. Ay, hindi po talaga kuya. Okay na po ako, kaya ko na po talaga to. Malapit na lang po yung sa amin oh. Nakakahiya naman kung aabalahin ko pa po kayo. Hindi yan. Tulungan na kita. Amin na. Ako na magdadala nitong mga to. Sigurado ka po kuya? Sige po. Maraming salamat po kuya ha. Sa susunod ipapadoble ko na tong plastic para hindi na masira ulit. Naku, thank you kuya ha. Ako nga pala si Yoli. Ako naman si Edgar. Tara. Tulungan na kitang dalin mga to. Hatid na din kita.
Matapos naming pulutin ang mga naglaglagan niyang mga pinamili, naisip kong tulungan at ihatid na si Yoli para naman tuluyan ko siyang makilala pa. Tagasan ka nga pala, Yoli. Sabi mo malapit ka lang dito. Ah, oo. Taga dyan lang ako sa may malaking bahay. Doon banda sa malaking bato. Malaking bahay? Eh di mayaman ka pala. Ay, naku, hindi po ah. Grabe naman po sa mayaman agad. Hindi ko bahay yun. Namamasukan lang po ako doon. Sigurado ka ha? Baka mamaya niloloko mo lang ako, mayaman ka pala talaga. Hindi nga. Bahay po yun ng amo ko. Tsaka may mayaman bang naglalakad galing palengke? Eh di sana nakakotse ako, ni wala nga akong pang tricycle eh. May malaking bahay na pala dun. Sa pagkakatanda ko, masukal na kagubatan lang yun dati eh. Ah, oo. Bago lang po yung bahay na yun. Siguro mga 2 taon pa lang yung bahay na yun. Kung sa bagay, matagal-tagal na din mula nung huli kong uwi dito. Kaya din na nakapagtataka na maraming pinagbago dito sa baryo. Ikaw ba yung anak ni Aling Feli? Ah, oo. Ako nga. Kilala mo si nanay? Oo naman. Palagi kong sinasamahan si Aling Feli. Tuwing nanguha siya ng panggatong doon sa gubat, minsan naman tinadalhan ko siya ng pagkain. Lalo na kapag may sobrang ulam sa amin, para di na daw siya mahirapan magluto. Kaya nga, nalungkot ako nung nabalitaan kong wala na siya. Nakakapanglumo ang sinapit ni Aling Feli. Ay, noong nabalitaan ko nga ang nangyari kay nanay, gustong gusto ko umuwi agad. Sinubukan kong makiusap sa amo ko na kung pwede sana ibumali ako kahit kalahati lang ng sahod para lang may pamasahe ako pa uwi rito. Pero di man lang ako pinagbigyan. Kailangan ko pa maghintay ng 1 linggo para lang makuha yung sahod ko. Habang nagkwekwentuhan kami ni Yoli, maya-maya lamang ay nakarating na kami sa bahay kung saan siya namamasukan. Dumaan kami sa bandang likurang bahagi ng bahay dahil mas malapit ito sa kanilang dirty kitchen. Agad ko namang inalalayan si Yoli sa pagligpit ng mga pinamili niya at isa-isa kong inalis ang mga ito sa plastic. Hoy Edgar, wag na yan. Ako nang bahala dyan, kaya ko na yan. Nakakahiya naman, inaabuso na kita. Pinagbuhat na nga kita eh. Hindi yan, ano ka ba, wala yun. Simple lang naman to, oh. Aalisin lang to sa plastic eh. Hoy, seryoso ako Edgar. Ako na nga talaga dyan, iwanan mo na yan. Ano ka ba, wala lang to. Ito na oh, tapos ko na oh. Sige, ganito na lang. Ipagluluto na lang kita ng almusal. Ano bang gusto mong kainin ngayon? Ah, sige. Yan ang gusto ko. Kaya mo bang magluto ng pansit canton? Habang abala si Yoli sa paghahanda ng mga rekado, naupo lang muna ako sa isang tabi. Hindi ko napigilan ang aking sarili na magmasid sa kapaligiran ko. Talaga namang namangha ako sa laki ng bahay na ito. Halos kasing laki o mas malaki pa nga yata ang dirty kitchen nila kung ikukumpara sa bahay namin. Habang dahan-dahang nililibot ng mga mata ko ang kapaligiran ko, napukaw ang atensyon ko sa isang maliit na kwarto sa may likurang bahagi ng kusina nila. Bahagyang nakabukas ang pinto nito kung kaya'y napansin ko ang 2 naglalakihang freezer sa loob nito. Ngunit ang nakapagtataka rito ay kung bakit nakakandado ang mga ito. Yoli, ano yung nandun sa loob ng kwarto na yun? Freezer ba yun? Bakit naman nakakandado pa? Ay, wala yan. Pinapalak lang sa akin yan ng amo ko. Tsaka ikaw napaka-chismoso mo. Uy, hindi nagtatanong lang eh. Napansin ko kaagad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Yoli. Bigla itong naging iritable dahil sa naging tanong ko kung kaya't minabuti ko na lamang na manahimik at wag na siyang kulitin tungkol dito. Sa totoo lang, Sir Jupiter, nagulat ako sa naging reaksyon ni Yoli nung mga panahon na yun dahil umabot pa sa puntong nagdadabog na siya sa pagluluto. Pero para hindi na lumala ang sitwasyon, naisip kong humingi na lang ng dispensa sa kanya.
Yoli, pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadya na maging usisero o chismoso. Hayaan mo. Wala na yun. Biglang tumahimik ang paligid at tanging ang tunog ng sandok at kawali lang ang maririnig. Gusto ko sanang magsimula ulit ng kwentuhan pero bago pa man ako magsalita ay bigla akong inabutan ng Tupperware ni Yoli. Oh, ano to? Para saan to? Hindi yung pansit mo. Di ba sabi mo kanina yan yung gusto mo? Oo nga. Akala ko lang dito ko nakakainin eh. Hindi na nga pwede. Maya-maya babangon na yung amo ko. Kaya sige na, muwi ka na. Ha? Muwi ka na nga, sabi. Baka mapagalitan pa ako ng amo ko. Bawal ako magpapasok ng hindi namin kakilala dito sa bahay. Sige na, muwi ka na. Dali na, lumabas ka na dun, muwi ka na dun. Galit ka ba kaya mo ba ako pinapaalis? Hindi nga, sige na Edgar, umuwi ka na, dalian mo. Oo na, sige na. Salamat dito sa pansit ha. Oo, sige na. Matapos iabot ni Yoli sa akin ang Tupperware na may lamang pansit, dali-dali niya akong pinauwi. Baka raw kasi makita ako ng mga amo niya at mapagalitan siya dahil nagpapasok siya ng ibang tao sa bahay nila. Kahit nagtaka at nabigla ako sa bilis ng mga pangyayari, hinayaan ko na lang ito dahil ayaw ko naman ding mapagalitan si Yoli ng mga amo niya. Di nang tagal, sinimulan ko lang maglakad pabalik sa bahay namin. Pero di pa man ako nakakalayo sa bahay nila Yoli, may napansin akong matandang babae na nakatayo sa may paanan ng malaking puno ng balete. Agad akong napahinto at napalingon sa kung saan ko nakitang nakatayo ang matanda, pero nawala agad ito. Nilibot ko kaagad ang aking mga mata para hanapin ang matanda, pero wala talaga akong makita. Alam ko sa sarili ko na hindi ako maaaring magkamali. Alam ko na hindi ako basta-bastang namalikmata nung mga sandaling yun dahil may nakita talaga akong matandang babae na nakatayo sa paanan ng malaking puno. Sa likod ng puno ng balete ay may daan papasok sa masukal na parte ng kagubatan. Sir Jupiter, pilit kong nilunok ang aking takot at kaba noong sinubukan kong lapitan ng malaking puno ng balete. Ramdam ko ang bawat butil ng malamig na pawis na tumatagaktak sa mukha ko habang papalapit ako. Pagdating ko sa paanan ng puno ng balete, hindi ko napigilan ang sarili kong mapatingin sa masukal na parte ng kagubatan. Noong mga sandaling yun, para bang may tumatawag sa akin para pumasok sa liblib na lugar ng kagubatan. Yung tipong gusto kong pigilan ang sarili ko pagpasok, pero hindi ko magawa, na para bang wala akong kontrol sa mga kilos ko. Nanigas lalo ang katawan ko nang biglang maramdaman ko na may humawak sa balikat ko. Edgar, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo dyan? Anong sabi mo? Ang sabi ko, kung okay ka lang ba? Kanina pa kasi kita tinatawag pero di mo ako pinapansin. Nakatulala ka lang dyan. Ano ba kasi ang tinitignan mo dyan? Wala naman. Wala daw. Pero nakatulala ka dyan. Kung hindi pa kita nilapitan, di mo pa ako mapapansin. Wala talaga. May naalala lang ako. Oo, tama. May naalala lang ako. Sige, sabi mo eh. Bakit mo nga pala ako tinawag kanina? Wala naman. Gusto ko lang na humingi ng pasensya sa'yo sa nangyari kanina. Nasungitan kita kanina eh. Yun ba? Wala yun. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Kasi masyado akong naging pakialamero. Okay lang yun. Ako naman may kasalanan eh. Hindi. Mali ako kasi sinungitan kita. Ganito na lang. Para makabawi ako sa'yo, ipagluluto na lang kita ulit. Nang kahit anong gusto mong pagkain, lulutuin ko. Ano bang gusto mong kainin mamaya? Pagkain ulit? Ito pa nga yung pansit na niluto mo. Di ko pa nakakain, saka wag na, nakakaya naman. Okay lang ako. Wala na yung kanina, hayaan mo na yun. Hindi pwede yun. Sige na. Ano bang gusto mong kainin mamaya? Wag na, ayos lang yun.
Okay na yun, hayaan mo na yun. Oo. Sige na, Edgar. Nahihiya na ako sa'yo eh. Pinagbuhat na nga kita kanina tapos inaway pa kita. Sige na. Sige ka, magagalit ako sa'yo lalo. Sige na nga, ang kulit mo eh. Yun naman pala eh. Papayag ka din naman pala. O sige, ano bang gusto mong kakainin mamaya? Dali na, kahit ano pa yan lulutuin ko. Basta ikaw na bahala kung anong gusto mong lutuin. Kahit ano naman, kinakain ko eh. Oh, sabi mo yan ah. May naisip ako. Sigurado akong magugustuhan mo yun. Oo sige, kahit ano pa yan. Sige, salamat ulit ha. Mauna na ako, may tatapusin pa ako eh. Wala yun. O sige na, mamaya na lang ulit. Matapos ang naging usapan namin ni Yoli, nagsimula na ulit akong maglakad pauwi ng bahay. Habang ako'y pauwi, bigla kong naalala muli ang kakaibang nangyari sa akin kanina. Pakiramdam ko'y para akong pinaglalaruan ng kung anumang elemento ang naninirahan sa kagubatan. Kasabay nito, naalala kong muli ang matandang babae na nakita ko sa may paanan ng puno ng balete. Maraming tanong ang gumugulo sa isipan ko noong mga sandaling yun, katulad ng kung sino ang matandang yun at bakit siya nagpapakita sa akin. Siya rin ba yung matandang narinig ko nung isang araw? Totoo nga bang andyan siya o guni-guni ko lang ang mga iyon? Ilang sandali lamang ay nakauwi na rin ako sa aking bahay. Minabuti ko na lang na ipagpatuloy ang paglilinis at pagbabalot ng mga gamit ng nanay. Matapos maglinis ay kaagad kong tinikman ang pansit na ibinigay ni Yoli kaninang umaga. Napagpasyahan kong matulog na lamang pagkatapos kumain. Napagod din kasi ako sa paglilinis kanina. Tao po? Edgar? Tao po? Sino yan? Edgar? Edgar, ako to, si Yoli. Saglit lang Yoli. Oh, Yoli. Kamusta? Bakit napadaan ka? Nako Edgar, pasensya ka na at ginising yata kita. Dala-dala ko na yung niluto kong ulam para sa'yo. Dinalhan na lang din kita ng kanin para makakain ka na agad. Uy, naku nakakaya naman, nag-abala ka pa. Maraming salamat ha. Teka, ano ba tong niluto mo? Uy, kare-kare. Paborito ko to eh. Lalo na yung maraming sarsa. Tara, samahan mo ako, pasok ka. Upo ka Yoli. Pasensya ka na, medyo magulo pa itong bahay. Napakadami pa kasing kailangan ligpitin eh. Medyo maraming gamit si nanay. Ayos lang yun. Kaya nga kare-kare ang nasa isip kong lutuin kasi alam kong paborito mo yun. Oo. Ito talaga yung paborito kong ulam. Uy, masarap ha. Kalasang-kalasa ng kare-kare ni nanay. Magaling ka pala talagang magluto, Yoli. Ang sarap oh. Ito naman, pinula mo pa ako. Baka gutom ka lang. Totoo naman. Pero bukod dun, masarap naman kasi talaga. Teka, matanong ko lang. Paano ba kayo nagkakilala ng nanay? Bale, nakilala ko si Aling Feli nung minsang nakita ko siyang papasok ng gubat para manguha ng panggatong. Sabi ko sa kanya, huwag siya pumasok doon lalo na't wala siyang kasama. Kaya simula noon, sinasamahan ko na siya sa tuwing mangunguha siya ng kahoy na panggatong. Minsan dinadalan ko siya ng ulam ng sobrang pagkain namin dito. Minsan naman nagpapaturo ko sa kanya magluto ng iba't ibang pagkain. Tapos ayun, kwentuhan lang tungkol sa mga buhay namin. Habang patuloy na nagkikwento si Yoli tungkol sa buhay niya, napansin ko ang suot niyang kwintas. At habang nakatitig ako rito, doon ko napagtanto na medyo pamilyar sa akin ang kwintas na ito sapagkat kahawig na kahawig ito ng kwintas ng nanay. Sa pagkakatanda ko kasi ang kwintas ni nanay na kahawig ng suot-suot ni Yoli ay ang pinakamamahal niyang kwintas. Bigay raw kasi iyon ng tatay ko bago sila ay kasal. Nakaramdam ako ng pag-aalangan sa pagtatanong kay Yoli tungkol dito dahil baka masamain niya ito at mauwi ulit sa isang pagtatalo.
Marami pa kami na pagkwentuhan ni Yoli tungkol sa mga buhay namin. Parehas naming hindi na malaya ng oras dahil inabot kami ng hanggang alas 12 ng hating gabi. Dahil sa kakatawa sa mga pangyayari sa mga kanya-kanya naming mga naging karanasan. Matapos ang kwentuhan, agad na ring nagpaalam si Yoli sa akin dahil baka raw kasi mapansin ng mga amo niya na umalis siya. Pagkalipas ng halos 1 linggo, mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan namin ni Yoli. Tuwing umaga, sinasamahan kong mamili si Yoli sa palengke at saka kami didiretso sa kanila upang tulungan siyang magluto. At sa gabi naman ay pinupuntahan ako ni Yoli sa bahay ko para dalhan ako ng pagkain. May mga pagkakataon na sabay na kaming kumakain ni Yoli ng hapunan. Dahil naging madalas na nga ang pagtambay ko sa malaking bahay, may pagkakataon na nakilala ko na ang mga amo ni Yoli. Hanga ako sa kabaitan at pagiging mapagkumbaba na mag-asawa. Taliwas ang ugali nila sa mga kwento ni Yoli sa akin noon kung saan nabanggit niya na masungit at matapobre daw ang mga ito. Lalong-lalo na ang amo niyang babae, si Ma'am Maricel. Isang umaga na abutan ako ni Ma'am Maricel na nagbubuhat ng mga tambak sa likod ng bahay nila. Oh, Edgar, anong ginagawa mo dyan? Magandang umaga po, Ma'am Maricel. Bale, inutusan po ako ni Sir Lando na ayusin yung mga gamit dito para paitago na daw sa bodega. Ah, ganun ba? Sige, salamat ah. Teka, kumain ka na ba? Halika, kumain muna tayo bago mo ipagpatuloy ang ginagawa mo. Opo. Nakapag-agahan na po ako. Maraming salamat ho. Sigurado ka ha? O basta, kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Nandito lang kami sa may veranda. O siya, mauna na ako sa'yo. Opo, ma'am. Salamat ho ulit. Ma, nakita mo ba yung susi nitong bodega? Ay, hindi. Wala ba dun sa lagayan ng susi sa loob ng kwarto? Wala nga eh. Doon lang naman nakalagay yun eh. Aba, hindi ko alam. Tanungin mo muna si Yoli at baka nakita niya. Tinanong ko kanina. Hindi rin daw niya napansin. Kasi naman, matang ginagamit sa paghahanap, hindi bibig. O siya, sige. Papanik muna ako sa kwarto at ako na maghahanap sa susi na yan. Edgar, ayusin mo na lang muna yung mga tambak at pagsamasamahin mo muna dito sa isang gilid, ha? Hindi ko kasi makita yung susi nitong bodega eh. Sige po, sir. Isasalansan ko po muna sila dito sa isang gilid para maayos lang po tingnan. Oo, tama. Mabuti pa, Edgar. Kumain muna tayo. Tama-tama, nagluto si Yoli ng adobong baboy tsaka sinangag. Halika, kain tayo. Ayos lang po ako, sir. Kumain na po ako. Salamat po. Halika na, huwag ka na mahiya. Ay, kumain na po talaga ako, sir. Maraming salamat po. O sige, huwag ka mahihiyang magsabi pag may kailangan ka, ha? Opo, sir. Salamat po ulit. Habang nag-aayos ako ng mga tambak, maya-maya lumapit sa akin si Yoli. O eto, kumain ka na. Oh, anong nangyari? Bakit parang mainit ulo mo? Wala, kumain ka na nga lang. Bakit ba ang sungit mo? Ang aga-aga naman mag-init niyang ulo mo. Ano ba kasing nangyari? Wala nga. Tsaka, di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa mga amo ko? Kasi nga mga mata pobre yung mga yan. Tsaka napakasalbahe pa. Lalo na yung Maricel na yan. Bruha talaga yung babaeng yan. Paanong salbahe? Ang bait-bait nga kanina. Inaya pa nga akong kumain na kasama sila eh. Dito ka na sa kanila. Diyan ka na nga. Yoli, bakit ba galit ka sa akin? Uy, Yoli! Yoli! Labis akong naguluhan sa ugaling ipinakita ni Yoli sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinipilit niya na masama ang mga ugali ng mga amo niya dahil hindi naman ganoon ang pakikitungo ng mga ito sa akin. Nitong mga sumunod na araw napansin kong naging mas masungit at iritable si Yoli. Naging mas madalas na ang pagtatalo namin tungkol sa mga maliliit na bagay. Isang umaga habang inaalalayan ko si Yoli sa paghanda ng mga rekado ng kanyang lulutuin,
naisipan kong kumustahin ang mga amo ni Yoli. Napansin ko kasi nabibihira ko na makita ang mga amo ni Yoli, pati na rin ang 6 na taong gulang na anak nila. Kung dati ay palagi ko silang nakikitang nagsasalo-salo sa veranda, ngayon kahit anino nila ay di ko na maaninag. Ang kanilang anak na si Trina ay hindi ko na rin nakikitang naglalaro sa kanilang maliit na hardin. Yoli, kumusta na nga pala sila Ma'am Maricel at Sir Lando? Bakit parang hindi ko na sila naaabutan itong mga nakarang araw? Wala sila, umalis sila kanina umaga pa. Nabanggit ba nila kung kailan sila babalik? Mamayang gabi pa sila babalik. Ganun ba? Sige, sabihan mo ako pag dumating na sila. Oo na. May ibibigay kasi akong halaman kay Sir Lando. Ito kasi yung hinahanap niya noon pa eh. Pero teka, paano sila umalis nandyan yung sasakyan sa loob? May 1 linggo na yan nandyan lang. Hindi ko naman napapansin na nilalabas yan. Saka, inaalikabok na nga yata yung sasakyan oh. Alam mo Edgar, ang kulit mo. Wala nga sila, di ba? Para kang tanga na paulit-ulit. Halata sa boses ni Yoli ang pagiging iritado niya. Gusto ko siyang tanungin kung bakit bigla na namang mainit ang ulo niya. Ngunit hinayaan ko na lamang ito dahil ayaw kong mauwi na naman ito sa isang pagtatalo. Naisip ko na baka pagod lamang si Yoli nitong mga nakalipas na araw kung kaya medyo masama ang timpla niya. Habang naghihiwa ako ng mga gulay, nabaling ang aking atensyon sa isang kakaibang amoy. Ano yun? Naaamoy mo ba yun? Ang baho ng amoy. Medyo malansa yung dating. Anong amoy? Wala naman ako naaamoy na mabaho. Hindi, meron talaga. Saan kaya galing yung amoy na yun? Wala nga. Ikaw lang yung minaamoy na ganyan eh. Hindi, Yoli. Meron talaga eh. Mabaho siya ng malansa. Doon oh. Doon galing ang amoy sa kwarto na yun. Di ba dyan nakalagay yung freezer nyo? Baka yung freezer to eh. Baka sira na yung mga freezer nyo. Tingnan nga natin. Ha? Hindi. Hindi dyan galing yung amoy. Edgar, wag mong pakialaman yan. Bakas sa mukha ni Yoli ang matinding gulat nang itinuro ko kung saan nanggagaling ang mabahong amoy. Sa pagmamadali ni Yoli, hindi na niya nabitawan ang kutsilyo na hawak-hawak niya sa kagustuhan niyang pigilan ako nung makita niya na lalapitan ko ang maliit na kwarto kung saan ko matatagpuan ang mga freezer. Dali-daling lumapit si Yoli sa akin at sabay itinutok ang kutsilyo sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata ni Yoli ang matinding galit nung mga sandaling yun. Uy, Yoli, ano ka ba naman? Bakit naman kailangan mo pang gawin yan? Alam mo, ikaw napipikon na ako sa'yo eh. Ano ba sabi ko sa'yo? Talagang hindi ka marunong makinig? Eh di ba sabi ko wag kang makikialam sa mga bagay dito? Oo, hindi na. Ibaba mo na yung kutsilyo. Sobra ka naman yata, Yoli. Gusto ko lang naman tingnan kung yung freezer nga ba yun kasi baka mamaya sira na. Bakit naman umabot pa sa punto na tututukan mo ko niyan? Wala ka nang paki doon. Isa lang ang isaksak mo dyan sa kokote mo. Simula ngayon, wala kang karapatan magtanong tungkol sa mga bagay dito. Lalo na sa pamamahay na to. Wag ka na magtatanong tungkol sa lintik na freezer na yan. At lalong-lalo na, huwag ka magtatanong kung nasaan ang matapobreng mag-asawa na yon. Naiintindihan mo ba? Oo, hindi na. Pero grabe naman to, Yoli. Ibaba mo na nga yung kutsilyo na yan. Sir Jupiter, nung mga sandaling yon para akong nanigas sa sobrang takot. Hindi ko akalain na ganun ang magiging reaksyon ni Yoli dahil kung tutuusin simple lang naman ang pinagmulan nito. Napansin kong naging kulay itim ang mga mata ni Yoli. Ramdam na ramdam ang tindi ng galit niya sa akin nung mga sandaling yon. Bukod dito, ramdam ko rin ang hapdi na sanhi ng talim ng kutsilyo na itinutok ni Yoli sa kaliwang bahagi ng aking leeg. At habang tumatagal, mas lalo niya pang dinidiinan ang pagbaon nito. Siguraduhin mo lang, Edgar, kung ayaw mong matulad sa kanila.
Anong sabi mo? Sinong sila? Sinong tinutukoy mo? Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Dala ng matinding takot at kaba na patakbo ako papalabas ng bahay nila Yoli. Maraming mga tanong ang tumakbo sa isip ko ng mga sandaling yon pero mas minabuti ko na lamang na umalis muna dahil baka tuluyang lumala at magkasakitan pa kami ni Yoli. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala sa inasal ni Yoli kanina. Hindi ko kasi mawari kung bakit ganoon na lamang katindi ang naging reaksyon niya. Sa takot ko napatakbo ako pauwi sa bahay namin. Kinagabihan, napagpasyahan ko na magpahinga na lang muna ng maaga. Pero kahit anong ikot at anong klaseng pwesto ang gawin ko, talagang hindi ako makatulog. Sa mga sandaling yon, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Sino kaya yung sila? Sino yung sila na tinutukoy ni Yoli kanina? Matapos ang ilang oras kong pagpapaikot-ikot sa aking kama, tuluyan ko nang sinukuan ng pagdalaw ng antok. At dahil nga hirap akong makatulog, naisipan ko munang lumabas ng bahay at umistambay muna sa bakuran namin para mag-isip at para makapagpahangin na rin. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko nang makita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada. Wala itong suot na damit at punong-puno ito ng dugo sa katawan. Napansin ko na putol ng kanyang kaliwang braso at parabang mapuputulan na siya ng ulo. Sinubukan ko siyang kilalanin ngunit hindi ko ito maaninag sapagkat hinaharangan ito ng kanyang gulugulong mga buhok. Nagtayuan ng mga balahibo ko at nagmistula akong isang estatwa sa kinatatayuan ko. Gustong-gusto kong tumakbo para magtago dala ng sobrang takot ngunit para akong naparilisa sapagkat hindi ko magawang maigalaw ang mga paa at binti ko. Hindi ko rin magawang buksan ang aking bibig para sumigaw. Mas lalo akong kinilabutan nang mapansin ko na dahan-dahang naglalakad ang matanda papalapit sa akin. Napansin ko rin ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang bibig na tila ba mayroon siyang gustong sabihin. Edgar! 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 Tulungan mo ako! Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang boses ng matanda sapagkat ito rin ang boses na narinig ko noong unang araw na umuwi ako dito sa bahay. Noong mga pagkakataon na yun, Sir Jupiter, muling nanumbalik sa akin ang lahat-lahat ng manangyari noong mga nakalipas na linggo. Mas lalo pang nanaig ang takot ko nang mapagtanto ko na ang matandang ito ang matandang babae na naaninag kong nakatayo sa paanan ng puno ng balete. Habang dahan-dahang naglalakad ang matandang babae papalapit sa akin, bigla niyang iniangat ang kanyang kanang braso at sabay itinuro ito sa kanang bahagi ng kalsada. Para kung binuhusan ng malamig na tubig ng aking mapagtanto nang itinuturo ng matanda ay ang bahay ni Yoli at lalong-lalo na noong nakilala ko ang matandang babae na nagpapakita sa akin. Yun pala ay si Nanay. Nagulat na lamang ako nang biglang naglaho ang nakatayong matanda sa gitna ng kalsada. Muli kong nilibot ang aking mga mata ngunit hindi ko na siya makita. Habang patuloy kong hinahanap ang matanda, agad kong napansin ang kulay itim na tila hugis tao na mabilis na tumatakbo papalapit sa akin. Hindi ko pa rin maigalaw ang buong katawan ko kung kaya'y ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at hinintay na lamang na lumapit ang itim na aparisyon. Pagbukas ko ng aking mga mata, laking gulat ko na isang pamilyar na mukha ang tumambad sa akin. Ang kulay itim na hugis tao ay walang iba kung hindi si Yoli. Dali-daling tumatakbo si Yoli papalapit sa akin habang daladala ang isang itak at umakma siya na parabang gusto niya akong tagain. Nakangisi ito at nanlilisik ang kanyang mga mata. Napansin ko ring may tumutulong dugo sa gilid ng kanyang mga labi. Yoli! Wag! Panaginip lang pala. Panaginip lang.
Matapos akong mapabalikwas, agad akong bumangon mula sa kama at dali-daling lumabas ng bahay para pumunta sa bahay ni Yoli. Nanumbalik lahat-lahat sa akin ang mga tanong na gumagambala sa isip ko, pati na rin kung bakit ganoon na lamang ang naging panaginip ko. Noong mga panahon na iyon, desidido na ako na masagot ang lahat ng aking mga katanungan tungkol sa trahedyang sinapit ng aking ina. Ang biglaang pagkawala ng mga amo ni Yoli, ang mabahong amoy na nagmumula sa mga nakakandadong freezer, at kung bakit ganoon na lamang ang naging panaginip ko at kung isa ba itong pahiwatig. Dali-dali akong naglakad papunta sa bahay ni Yoli. Hinanda ko ang aking sarili sa kung ano man ang matutuklasan ko. Naisipan kong dumaan sa likurang bahagi ng bahay at dahan-dahan kong inakyat ang gate dahil nakakandado ito. Habang inaakyat ko ang gate, nabaling ang atensyon ko sa isang itim na plastik na nakapatong sa isang malaking drum ng tubig. Nakabukas ito ng kaunti kung kaya't makikita kaagad ang laman sa loob ng plastik. Napukaw ang atensyon ko sa plastik na yon ng aking maaninag ang kapirasong parte ng damit. Dahil dito, minadali ko ang pag-akyat sa gate at dali-dali kong pinuntahan ang itim na plastik. Agad na nagtayuan ang aking mga balahibo nang makita ko ang ibang parte ng sira-sirang duster ni nanay. Sigurado ako, hindi ako maaaring magkamali sapagkat alam ko na ito ang paboritong duster ng nanay dahil ito'y niregalo ko sa kanya noong una kong makuha ang aking kauna-unahang sahod sa pagmemekaniko. Bukod sa sira-sirang duster, natagpuan ko rin ang iba pang mga gamit ni nanay tulad ng kanyang mga tsinelas, salamin sa mata at pati na rin ang kanyang pitaka. Agad akong nakaramdam ng matinding galit ng mga pagkakataong yon. Dahil dito walang pag-aalinlangan akong naghanap ng martilyo at dali-dali kong tinungo ang maliit na kwarto kung saan nakatago ang dalawang naglalakihang freezer. Habang pinupukpok ko ang kandado ng freezer, magkahalong galit at takot ang bumabagabag sa damdamin ko. Matinding galit sa kahayupan ng kung sino mang gumawa ng ganitong klaseng kahayupan sa aking ina at higit sa lahat, takot. Natatakot ako sa matutuklasan ko kapag nabuksan ko na ang freezer na ito. Sa mga pagkakataong ito, wala na akong pakialam kung umalingaso man ang tunog sa lakas ng aking pagpupukpok sa kandado. Matapos ang walang humpay kong pagpukpok, tuluyan ko nang nasira ang kandado. Matapos masira ang kandado, dali-dali kong inangat ang pinto ng freezer. Agad na tumambad sa akin ang iba't ibang parte ng karne na isa-isang nakabalot sa plastik. Kitang-kita pa ang mga bakas ng dugo mula sa karne. Ano tong mga to? Mga karne ba to? Bakit parang ang lalaki ng pagkakahiwa sa mga parte? Saka bakit ganito ang amoy? Ang baho naman ng mga ito. Agad kong iniangat isa-isa ang mga karne na parang mayroon akong bagay na hinahanap o gustong makita noong mga pagkakataon na yon. Matapos kong isa-isahin ang mga nakabalot na karne, na pabaling ang aking atensyon sa isang plastik na matatagpuan sa bandang ilalim ng bahagi ng freezer. Medyo may kalakihan ito at medyo hugis pabilog. Ngunit ang ipinagtataka ko ay ang mga marka nito na animoy mga sugat na mula sa talim ng itak. Habang tinititigan ko ito, unti-unting nawari sa aking isipan kung ano ang bagay na ito. Ano kaya ito? Ang bigat naman yata nito. Dahan-dahan kong iniangat ang plastik at tumampad sa akin ang isang bagay na talaga namang kagimbal-gimbal. Para kong binuhusan ng malamig na tubig nang aking makita na ang laman ng plastik na iyon ay isang ulo. Dala ng tinding gulat, ako'y biglang napaupo at agad ko rin itong nabitawan dahil sa sobrang takot. Bukod sa takot, hindi ko rin naiwasang hindi mapaiyak nang makita ko ang sinapit ni Ma'am Maricel. Dito ko napagtanto na hindi lang pala basta-basta mga parte ng karne ang mga nakita ko kanina sa loob ng freezer. Ito pala ay parte ng mga katawan ng tao, mga parte ng katawan ni Ma'am Maricel. Dahil dito napagpasyahan kong sugurin at kumprontahin si Yoli. Habang bit-bit-bit-bit ko ang martilyo, dali-dali akong sumugod papasok ng kanilang bahay. Imposible. Hindi totoo to.
Yoli! Yoli! Lumabas ka dyan, hayop ka, Yoli! Harapin mo ako! Anong problema, Edgar? Bakit ka naman nag-iiskandalo dito? Shh! Huwag ka maingay. Baka magising yung mga amo ko. Anong pinagsasabi mo? Paanong magigising ay pinatay mo na sila? Tama ako, di ba? Di ba? Anong klaseng kahayupan ang ginawa mo, Yoli? Nasaan si Sir Lando at yung bata? Anong ginawa mo sa kanila? Teka, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ni nanay? Hindi ko napigilan ang mapikon sa mga sagot ni Yoli sa akin at dahil dito agad-agad ko siyang nilapitan. Nasaan si Sir Lando at si Trina? Sagutin mo ang tanong ko, Yoli. Nasaan si Sir Lando at si Trina? Anong ginawa mo sa kanila? Nagustuhan mo ba yung mga niluto ko sa'yo, Edgar? Anong ibig mong sabihin? Kitang-kita ko sa mukha ni Yoli na tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari. Nakuha niya pang tumawa at ngumisi kahit alam kong nahihirapan na siyang huminga sa higpit ng pagkakasakal ko sa kanya. Sir Jupiter, noong mga pagkakataon na yun, unti-unti akong nanlumo dahil sa mga narinig ko. Dahil dito, dahan-dahan kong binitawan ang leeg ni Yoli at dahan-dahan akong napaluhod dahil dito. Ewan ko sa'yo, Edgar. Tanong ka kasi ng tanong kung nasaan ang mga amo ko. Paano mo ba naman sila mahanap? Kung sarap na sarap ka dun sa mga kinakain mo. Anong ibig mo sabihin? At saka yung nanay mo, hindi mo ba siya nalalasahan doon sa kare-kare na niluto ko? Di ba ang sabi mo? Kalasa-lasa ng luto ko yung luto ng nanay mo. Ayop ka! Anong ginawa sa'yo ng nanay ko? Matagal na akong nagtitimpi dyan sa Maricel na yan eh. Masyado siyang pumapapil sa amin ng lando ko. Kaya dapat lang talaga sa kanya yung mga dinanas niyang paghihirap. Masyadong matalim ang tabas ng dila ng bruhang yun. Kaya ayun, pinutol ko yung dila niya. Isa-isa kong tinaga yung mga binti at braso niya habang nakagapos siya. Gusto kong maramdaman niya yung lahat ng galit ko sa kanya. Palagi din siya nagrereklamo at nag-iinarte kay Lando. Kesyo lagi daw sumasakit yung ulo niya. E di syempre, tinaga ko yung ulo niya para tuluyan na siyang manahimik. Alam mo, Edgar, isa rin tong si Lando eh. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya, matapos kong ipagtapat sa kanya na mahal ko siya, anong ginawa niya? Iniwasan niya ako. At mas lalo niya pang binigyan ng atensyon yung bro ang asawa niya. Mukha namang nilipasan ng panahon. Ay, akala ko, mahal niya din ako eh. Akala ko, pipiliin niya ako kapag pinatay ko yung asawa niyang bruha. Pero anong sinabi niya? Masyado daw akong ilusyonada. Kahit ano daw gawin ko, hindi niya ako magugustuhan. Ang kapal ng mukha niya. Siyempre, pinutol ko din yung dila niya. At para hindi na rin siya tumisa kahit sinong babae, tinanggalan ko siya ng mata. Ayop ka. Hindi ka na naawa. At si Aling Feli, masyado siyang matanong. Manang-mana ka eh, no? Tulad mo. Manang-mana ka sa nanay mong napaka-chismosa. Ano bang ginawa sa'yo ng nanay ko? Bakit kailangan mo pa siyang idamay?
Gustong-gusto ko ang nilaluto yung karne ni Aling Feli. Dahil bukod sa malinamnam ito, madali itong lutuin dahil may kakaibang lambot sa mga karne niya. Sa bagay, baka ganun talaga kapag matanda na. Hindi ko na napigilan ang tindi ng galit ko ng mga sandaling yon. Walang ibang tumatakbo sa isip ko kung hindi ang saktan si Yoli. Gusto ko siyang magdusa. Gusto kong maranasan niya ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Gusto kong ibuhos sa kanyang lahat-lahat ng galit ko. Gusto kong iparanas sa kanya pabalik ang lahat-lahat ng ginawa niya sa aking ina, pati na rin ang dinanas ng mga amo niya. Hayop ka! Mabubulok ka sa impyerno! Hayop ka! Hayop ka, Yoli! Ikaw pala ang may kagagawa ng lahat. Hayop ka! Halos madurog na ang ulo ni Yoli dahil sa dami ng pukpok na tinamo nito. Ibinuhos ko ang lahat ng galit, gigil, pagod at sakit kay Yoli ng mga sandaling yon. Alam kong mali ang pananakit sa kapwa at lalong-lalo na ang pagkitil sa kapwa, pero masisisi ba ako ng Panginoon? Mabait na tao ang nanay ko, pero bakit kinailangan niyang maranasan ng ganito? Wala na akong pakialam kung mabulok man ako sa impyerno dahil sa pagganti at pagpatay ko kay Yoli. Tuluyan nang nagkalat ang mga dugo at parte ng utak ni Yoli sa sahig. Matapos ang ilan sandali agad akong nahimasmasan dahil sa aking narinig. Edgar! Edgar, tulungan mo ako! Nagulat ako dahil sa mga narinig ko, ngunit inisip ko na hindi kaya guni-guni ko lamang ang mga ito. Ngunit maya-maya lamang ay narinig ko muli ang boses ng matanda. Edgar! Edgar, tulungan mo ako, anak! Nay! Nanay, ikaw ba yan? Edgar! Agad-agad akong napatayo para hanapin kung saan nanggagaling ang boses ng matanda. Nilibot ko ang aking mga mata pero hindi ko makita kung saan siya posibleng nagtatago. Matapos ang ilang sandali, muli ko na namang narinig ang boses ng matanda. Dito, napansin kong galing ang boses sa loob ng nakagandadong bodega malapit sa garahe. Agad kong nilapitan ang pinto ng bodega para buksan ito. Nay! Nanay, ikaw ba talaga yan? Nay! Matapos ang ilang beses kong pagpukpok sa kandado ay nasira ko din kaagad ito at dali-dali ko itong binuksan. Animoy para akong binuhusan ng malimig na tubig dahil sa nakita ko sa loob. Nay! Nanay! Ikaw ba yan? Tumambad sa akin ang isang matandang babae na walang suot na damit at punong-puno ng dugo ang katawan. Napansin kong putol rin ang kanyang kanang braso at ang parehong mga binti nito. Nanay! Nay! Ikaw ba yan? Nay, ako to. Si Edgar. Anak mo. Nakita kong ninangasab ng matandang babae ang kaliwang braso mula sa labi ng isang lalaki na nakakulong din sa loob ng bodega. Wala ng mga mata ang lalaki at napansin kong may malaking tagarin ito sa kanyang lieg na parabang nabitin lang ang pagpugot ng ulo nito. Base sa mga damit na suot nito, nakilala ko kaagad ang lalaki. Hindi rin pala pinalampas ni Yoli mula sa kanyang karahasan, si Sir Lando. Halos hindi ko na makilala ang nanay dahil sa kaawa-awang itsura nito. Halos kinalbo na ang nanay dahil kakaunti na lamang ang piraso ng buhok na natitira sa kanyang ulo. May mga bakas din ng sugat ang kanyang ulo at para bang ginupit ang kanyang buhok gamit ang itak. Halos puno rin ng mga sugat ang katawan nito. Napansin kong may malaking sugat ang nanay sa kanang bahagi ng kanyang noo na para bang hinampas ito ng malakas. Bukod dito, napansin kong wala na rin ang kanyang kaliwang mata. Dahil dito, hindi ko maiwasan ang hindi mapaiyak dahil sa kinahinatnan ng aking nanay.
Lubos din ang aking pagsisisi. Dahil kung hindi ko siya iniwan dito sa probinsyang mag-isa, hindi mangyayari sa kanya ang ganitong bagay. Sinubukan kong lapitan ng nanay para alalayan siya, ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang naging reaksyon. Nanay, ako to si Edgar, Nay. Nay, tara po, uwi na tayo, Nanay. Nanay, ako to si Edgar. Agad itong lumingon sa kinatatayuan ko at dali-daling gumapang papalapit sa akin. Para akong natulala noong mga pagkakataon na yun dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Aaminin kong nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon dahil alam kong hindi na si nanay ang taong nasa harap ko. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko maigalaw ang mga binti ko upang makatakbo. Ayaw ko namang saktan ng nanay dahil alam kong biktima rin siya at lalong alam ko na hindi niya alam ang ginagawa niya. Napatigil ang paglapit ng matanda sa akin nang mabaling ang atensyon niya sa isang malaking itim na plastik na nakasandal sa may dulong bahagi ng bodega. Bigla kasi itong gumalaw kung kaya't parehas kaming biglang napatingin. Di nagtagal ay may narinig akong mga mahihinang iyak na nagmumula sa itim na plastik na yon. Mama! Papa! Help! Help me, please! Mama! Papa! Agad kaming napalingon matapos naming marinig ang mga mahihinang iyak na nagmumula sa itim na plastik. Lubos akong nakaramdam ng kaba at takot nang makita kong dali-daling lalapitan ng matandang itim na plastik. Dahil dito agad rin akong napatakbo upang habulin ng matanda. Nay, huwag po. Nay, huwag. Dali-dali kong hinabol ang matandang gumagapang papalapit sa umiiyak na bata. Hindi ko may paliwanag ang takot na naramdaman ko nang makita ko na malapit na ang matanda sa plastik at akma na itong aatakihin ang bata. Dahil dito hindi na ako nagdalawang isip na hampasin ng martilyo ang ulo ng inay. Nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib ng mga sandaling yun. At kahit nalabag man sa aking loob na saktan ng inay, mas inalala ko ang magiging kalagayan ng bata kung sakaling masaktan niya ito. Talaga namang ikinadurog ng aking puso at tuluyan ko nang hindi napigilan ang pagtulo ng aking mga luha ng aking titigan ng inay sa huling pagkakataon. Masakit sa akin na kinailangan kong saktan ng aking nanay na siyang bumuhay at nag-alaga sa akin noong ako'y bata pa. Napansin ko na may mga pasa at mga ilang sugat din si Trina sa kanyang mga braso at binti kung kaya't agad-agad ko siyang inalalayan para tanggalin ang mga tali niya sa kanyang mga kamay at paa. Tinarin ang panyong nakatali sa kanyang bibig at mga piring sa mata. Trina, ako to, si Kuya Edgar. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Kuya Edgar, nasan sina Mama at Papa? Ayaw na pa nila sa akin. Ha? Hindi ah. Sino nagsabi sa'yo niyan? Sabi sa akin ni Ate Yoli, ayaw na daw sa akin ni na Mama at Papa kasi bad daw ako. Hindi totoo yan. May masakit ba sa'yo? Turo mo sa akin kung saan ang masakit. Nasaan na sina Mama at Papa? Bakit wala sila? Kanina ko pa sila tinatawag eh. Ay, may pinuntahan lang sila. Saan sila nagpunta? Bakit nila ako iniwan? Ang sabi nila sa akin, hahanapin nila yung pinapabili mo na laruan. Yung gustong gusto mo. Kaya halika, puntahan natin sila. Isusurprise natin sila, Kuya? Oo.
Kaya tara na ha. Kailangan na natin umalis para maabutan natin sila. Pero Trina, hindi ko muna aalisin tong piring sa mga mata mo ha. Ipangako mo sa akin na hindi mo tatanggalin ang mga ito hanggat hindi ko sinasabi. Ayos ba yun? Opo, kuya. Agad kong kinarga si Trina papalabas ng bodega at dali-dali ko siyang isinakay sa sasakyan. Isa na lang ang tumatakbo sa isip ko noong mga pagkakataon na yon. Yun ay ang maialis na ang bata sa bahay na yon. Hindi ko muna inalis ang piring niya sa kanyang mga mata sapagkat ayaw kong makita niya ang madugong mga labi sa paligid niya. Trina, dito ka muna ha. Kahit anong mangyari, huwag kang bababa at lalong huwag mong aalisin yung piring sa mga mata mo. May nakalimutan lang si kuya sa loob. Kukuhanin ko lang sandali ha. Matapos kong iwanan muna ng sandali ang bata sa loob ng sasakyan, agad akong nagtungo pabalik sa loob ng bodega upang muling tingnan ang labi ng aking inay. Nais ko kasing magpaalam na sa aking inay at gusto ko rin muling humingi ng tawad sa kanya sa mga pagkakataon na iniwan ko siyang mag-isa rito sa probinsya. Pagpasok ko muli sa loob ng bodega, agad kong nilapitan ang labi ng nanay. Iniangat ko ito at ipinwesto ito ng maayos. Nay, si Edgar to. Yung paborito mong anak. Nay, sorry po. Sa mga panahon na inayaan ko na mag-isa ka lang dito. Kung hindi kita inayaan na walang kasama dito, hindi sana mangyayari to sa'yo. Sana mapatawad mo ako, nanay. Sorry po. Hindi naman kasing mangyayari at talaga ang lahat ng ito. Noong umpisa pa lang ay sinama na kita papuntang Maynila eh. Naiinis ako sa sarili ko, Nay. Kasi napakawalang kwenta kong anak. Kasi pinabayaan kita. Samantalang ikaw ginugol mo yung buong buhay mo para lang mapag-aral at mapalaki ako. Kaya, Nay, sorry po. Alam kong huli na ang lahat pero sana kung narinig mo ako, sana mapatawad mo ako. Maraming salamat sa lahat-lahat ng mga naging sakripisyo mo para sa akin, Nay. Mahal na mahal kita, Nanay. Matapos kong makapagpaalam ng tuluyan sa aking nanay, agad-agad kong binuhat ang kanyang mga labi at inilabas ito sa garahe kung saan nandoon din ang labi ni Yoli. Matapos kong ayusin ang labi ng nanay sa tabi ni Yoli, muli naman akong bumalik sa bodega upang kuhanin ang 2 galon ng gasolina at agad ko namang ibinuhos ito sa mga labi ng nanay at ni Yoli, pati na rin sa iba pang parte ng bahay. Matapos ang ilang sandali, agad ko namang sinilaban ng mga labi gamit ang lighter galing sa bulsa ng aking pantalon at saka ako bumalik sa sasakyan. Kuya Edgar, ikaw po ba yan? Nakuha mo na po yung naiwan mo? Oo naman. Uy, galing mo ah. Hindi mo tinanggal yung takip mo sa mata ah. Very good ka dyan. Pasensya ka na, Trina, kung natagalan si Kuya sa pagbalik ha. Opo, kuya. Sabi mo kasi huwag ko ialis eh. Okay, sige. Tara, alis na tayo. Pupunta na ba tayo kung nasan sina mama at papa? Oo naman. Yay! Makikita ko na uli sila mama at papa. Sir Jupiter, noong mga pagkakataon na yun ay nakaramdam ako ng awa para kay Trina. Wala siyang kamuwang-muwang sa mga nangyayari sa paligid niya. Ang tanging alam niya ay hinihintay siya ng kanyang mga magulang. Maya-maya lamang ay sinimulan ko ng imaneho ang sasakyan papalabas at papalayo sa bahay. Naisip kong iwan na lahat-lahat dito sa lugar na ito
ang lahat ng mga alaala. Masaya man o masakit na alaala. Napagpasyahan ko na rin na kupkupin na lamang ang bata at tuluyan ng magsimula ng bagong buhay sa Maynila. Ayaw ko namang iwan na lamang si Trina sa bahay ampunan dahil alam kong hindi magiging madali para sa batang 6 na taong gulang pa lamang ang lubos na maintindihan ng mga nangyayari sa kanyang paligid. Naisip ko rin na kailangan namin ni Trina ang isa't isa, lalo na nitong mga panahon na ito sapagkat kaming dalawa na lang ang tanging mayroon kami na may tuturing naming pamilya. Habang papalayo kami sa nasusunog na bahay, patungo naman kami sa isang bagong bukas.